Lieutenant Ildefonso Giliergan is our graduate class 32-80. Dalawang team na kami na Ranger. Pinasok namin yung kandak ng raid. Tapos, pagdating namin ng mga sarang target namin, mga 4 o'clock. 4 o'clock target namin sa, kasi yung mission. Kailan yun, Master? Kuwan pa yun, mga 1980s pa yun eh. 90s, 80s. Mga 83 ko yata, 82. Ito. Mga So, ano yung info ng time na yung yun? ang lesson learned doon, yung info ng Intel, sabi daw, mga 10 lang nandyan sila Sa bahay. at saka yung prominent picture, may bahay dito, nandyan sila, dito sa tabi, muski. Putangin natin, ano namin doon, abot kami doon, sir, umalis kami ng alas 9 ng gabi. Dating kami doon, mga 1 to 2 p.m. o p.m. Dalawang team. One section. Ikaw na pilot. Ang Designation mo. guide. Ang nagdala sa inyo. Ang nagdala sa amin, sila ni Sudarya. Sergeant Sudarya. Si Sergeant si Rubio. Si Rubio yun. Ranger yun. Awang Ranger. Pero irregular Ranger yan eh. Sila. Ngayon, doon na. Nagkamali doon dahil akala namin yung sabi may bahay at saka yung permanent muski. Dito palang banda, mayroon na muski at saka may mga bahay. Doon kami nag-upi primero. Mga alas 3. Utang yan sabi namin. More than 1 hour kami upi-upi. Parang wala mang tao. 4 o'clock, mga apisado 4 o'clock, umalis kami. Pumunta naman kami, yun, na parang nag-ano nang yung aming, ng raid, hindi parang, kung baga sabihin natin, parang hindi na surprise ata. Halos, wala naman dito. Puntahan natin itong muski na isa, may bahay. Doon pala. Hindi na nagkaano. At saka, yun ang hindi ko man talaga makalimutan dahil yung bahay na doon, yung may muski, at saka doon dito banda, open eh. Rice field. Wala kayong makubiran mo lang yung ng ararob lang at saka kahon. Yun lang. Open kasi. At saka doon sila sa taas ng bahay. Tibakbaka doon. Ang dalawang namin kasama. Mga anong oras na pinasok? Mga 4:30 siguro, 4 to 5 na. Morning na. Yun, nung namin kasi medyo medyo maliwanag na ba? Kasi kung iwan info doon na sa first target, wala kasi sigurado, wala kami casualty doon, sana. Kasi ang doon, ang gawa ng nangyari doon, parang, sige lang, kung natin, pagtiisan lang natin, kung wala dito, baka doon, ganyan na lang. Tapos, pag-inkwentro doon, ang rush up na lang kami. Kasi talamnan eh. Talamnan, tapos rush up na kami. Kuha na nga mo pa. Ang lead scout. Wait lang. Target na yun. Pero kung yun, lesson learned doon na talagang hindi fixed target na yung report. Hindi nila binireply or confirm na hindi dito sa first objective na muski, kundi doon sa pangalawa. Yung pagpunta namin doon sa pangalawa, parang na lang namin, wala man dito, baka dito, yan na lang. Parang wala na kayo nagkana. Pero, alert pa rin. Pero kaso open eh. Kasi siya, surprise na namin sila kayo doon siya sa babaw ng bahay. Bakbakan doon, pero nasa up na lang kami. Kasi yung kahon lang ng talamnan ba? So hindi kayo nag-upi? Ha? Hindi kayo nag-upi? Nag-upi na nga kami, pero siyempre sa pangalawang
pangalawang muske at saka bahay, open eh, makita na. At saka medyo maliwanag na. Mag alas 4, bidya na, alas 5. Naubos yung oras niyo doon sa isa. Oo, doon sa isa. Alas 2, alas 3, doon kami. Parang wala mo talaga ito. Yun. So, rasad na lang doon. Doon kami nakaswalti na dalawa. Yung lead scout at saka guide na isa. Amo to na tapos, yun, actually, nakaswalti kami dalawang lead scout at guide at saka wounded si Pardo, plus sa tatariwan na ranger din. Pero, ang body count namin is siyam. At saka ang armas recovered namin, 11. Pero, nag-reinforce na yun ng batalyon na. Kasi yung movement namin doon sa batalyon noon, kasi separate kami ranger separate. Kung mag-move ang ranger kami, may mag-move kami mga alas 9 ng gabi, may one platoon na nag-prepare in case may encounter at saka ma-pick mag-reinforce sila. Yun. Tinabutan kami ng umaga, nag-enkwentro na, butan pa doon ng reinforcement. Marami na, may napatay pa talaga ng 6IB na isa. At saka nakuha pa sa kanya yung bali-bali na M79. Pero walang problema, kaya na-recover namin 11 ng mga baril, high-powered firearms. At saka body count, ang siyam ang amon body count, 11 ng baril amin na-recover. Yun. Grabe. Pero yung alas, Ang kalaban doon, turo yun Muslim, mga separatist. mga Separatist. Yung mga membro sa mga mauti, mula naman sila. Muslim sa Marawi City yun eh. pero yung ano master, ilan ang nakasweldo din sa inyo? Ang Nakasweldo sa inyo? dalawa kaswalte namin at saka isang Hindi lang. timbugid yung dalawa. Pero ang Kia talaga. Kia. Tapos ang Wia, isa. Yung si Pardo, kung ano class 31 yung sa Ranger. Ngayon, buhay pala. Nandun sa Negros, si Pardo. Grabe. Yun ang mga experience namin noon. So, yun. Talagang doon naglakas ng batalyon commander na talagang lahat na ranger doon mag-graduate. Inipon na sa amin doon lahat ng mga graduate na may... Kasi noon, yung sa batalyon, isa lang taong mag-ranger ipadala. Pero sa nangyari sa amin noon, yun, may naka-encounter kami kasi primero isro kami. May kasama rin kami na regular, sila de Pardo na noon, scout ranger original na sila. Sa mga encounter sa mga score, kami nagkaka-score palagi. That's why na, sa huli, bandang huli, schooling na sa ranger kami, one team na. The question is sa amin na one team na nagpasok schooling sa ranger. Sa 7 kami, na-RTO yung 2. Ang isa patay sa test mission, 4 lang kami nag-graduate sa ranger. Yes. Tapos kayo na-RTO, itong team leader naman dati na staff sergeant. Ang nagbulos yung mag-team leader, PME, si Lieutenant Briones. Bright boy ito sa PME, pero natimbog man siya sa enkwentro sa Davao. Pero hindi na ito test mission sa SR company na ito sa. So, amo na mga experience naman dyan sa field. So, yun lang din mas... No? So, amo yung mga experience namin sa combat, no? At saka, alam mo na, nagtagal ko doon sa MTT, Scout Ranger Mobile Training Team, hanggang kami na sa Davao. Ikaw yung... Oo, trainer kami. Ako isang ka-trainer. Doon Davao, test mission, last na kami dito. Kasi nandun namin na class 3 eh. Ano? Class 40, class 48, class 57, 3 class. Sa Marawi. Sa regular na, sa Marawi yan. Ang CEO naman doon, si General Brownell, ang tatay ba? Tatay ni si GC ngayon, paano yun ano ka si General Brownell, siya ng Chief of Staff, no? Ngayon, siya yung tatay niya. Yun naman CEO noon sa Marawi. So, yun, mga experience namin. At saka, bandang huli, naka-survive din ako. Nakaabot ko sa serbisyo ko na 35 years in service sa military. From Marawi.
Sa Marawi mismo, 8 years kami dyan. Tapos last namin, doon, pag-organize ng FSRR sa Davao, pinadala kami doon para mag-augment doon sa SR company. Parang kami ang mag-guide sa mga ranger ng SR company dito doon sa Davao. After that, yun, transfer ako sa Bacolod. Pag doon na sa Bacolod, parang wala na rin ko doon sa may combat. Bali, nag-security na ko kay General Cardones. Si G. Cardones sa may 301st Brigade sa Negros. Hanggang pag-relieve niya, nagpasay naman ko doon dito sa RCDG. Ano, dyan ka na. Yun na. June doon ako na medyo natagalan rin sa RCDG. Dahil siyempre, hindi na kumbatan. Dito na ako sa ROTC unit. Nakastay po ko sa ROTC unit, mga almost. Ngayon, Master, bilang isang sundalo, ano yung mensahe mo sa mga RTC o residente, mga kabataan? Oo. So, ang mensahe ko doon sa atin mga bata, labi na sa mga lalaki, o kung mga babae man, dapat mga ibabaw ang sa atin na tawag lang nga patriotismo. Kag dapat suportahan natin ang gobyerno kag ang aton na nasyon. Amo na pinaka-importante. Hindi ta magpadadala sa mga grupo na magrally-rally na mga na sa why na ya. Kaya before ko nag-retired, nag-aram ako na sa plain clothes mo dito sa syudad na ko yan, sa eskwilaan target ka nga mo da. Kung ano pa naman na gani, na blacklist pa naman na si Jeffrey Silis. Ulit, So, mga amo na siya. Pero ang mga mensahe ko nga dapat, tandaan nato na dapat suportahan gid ang gobyerno ng demokrasya kag ang aton nga nasyon. Hindi kita magpadala-dala sa mga istorya sa mga lip test ni. Muna yung mga lip test sa eskwelahan na muna sila. Ang isa kang na-target sa mga lip test ni sa eskwelahan, ang mga presidente sa mga student council. Amo nang ginano nila eh. Pero galing titungod sa kami sa ROTC, lasako niya, siyempre well-versed na ta. Ranger ko, at the same time, arahan ko pala ng kaskuling mo sa Intel, na binwas na natin ang mga, lalo na ang mga officers natin, mga basic at advanced officers natin sa ROTC. So, parang mas maganda yung mga bata na magkadero talaga. So, mas maganda sir, dapat ma-indoctrinate sila na mapa-atag sila ba, mga ganito ang nangyari in case ba. Kasi kung palagi kayo na magsama-sama doon sa mga rally-rally, ito meron mga kwan mo lang yan eh. Sabihin mo lang, sige, sabay ka mo dito kasi ang purpose natin dito, i-increase ang sahod ng mga maestra-maestro, ipababa ang tuition. Siyempre, may estudyante ka, sabay ka na. Pero sa totoo, prank lang yun eh. Sa mga gusto mong sundalo, Master, minsan. Sa mga sundalo na sa active. Gusto mong magsundalo. Habang gusto mong sundalo, sana, ang gusto mong sundalo, sana, makaabot kin sila ng 72 units. At saka, well-discipline disiplina ang importante eh. Disiplina talaga. At saka, loyalty sa ating armed forces and to the national government in general. Amo nang pinaka-importante na natin. Bali, loyal kagid sa aton armed forces kag sa aton gobyerno nga demokrasya. Ang pinaka-importante. So, yun lang sa akin. Ang idugag mo na lang, sir, before ko nag-retired, kaya nag-retire ko, nagsulod ko 1975, nag-retire ko 2011, 35 years in service without any actually, when it comes sa kaso, dalawa lang kaso ko. Pero with charge pa kami masakir to, pero sa mga kalaban, charge kami masakir, pero kung lang to ya, propaganda.
Actually, ang move naman to ya, kwanto yan mo, with legal bla. Di with legality, yung amo niya movement, amo na sa. Amo na nga, wala man kami mga kwan, kay propaganda lang nila to. No, amo na sa. So far, rin ako din sa eskwelahan. Hasta nag-retired na ko. Pag-retired na ko, puli ko sa amon. Kay ang kapitan na kay duwa na maka-term sa. Ang bala, yari si Sir Lirgane. Mayo ni kay siya mag-awak sa barangay niya. Muna bla, kaya ako ba daw simple mo lang ko bla. Muna, sige ko, retired ako. Sige sila nga muna. Sa muli ang bako, sige. I am retired but not tired when it comes to public service. Kamo na lang. So far, 3 terms ako sa buong mayagi perde. So, retired ka na barangay kapitan. Oo. So, amo na, ang mensahe ko bagay sa ato sa military, nga kung pwede na lang matod masunod, ang mga tapak namon bala. Kay kung hindi ka abusado, malawig kay man sa serbisyo. Loyal ka lang sa ato ng forces. Oo, loyal. Kag, serbisyo mo, tipigan mo nga maglawig ka sa serbisyo eh. Amo mo na ko nato na eh. Importante.